naging taksil para sa pansariling kapakanan. I feel betrayed. Why? Okay. Kasi wala nung sinabi niya sa amin na hindi utang na loob ko sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. Nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno supposed to be sinasandalan ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga nagkakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung tao. Kaya Sa gitna ng Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang mandi po sa ating lahat. For today's video, mga quiz, mga gayas, sino kaya ang taksil? Ha? Sino kaya ang tinutukoy ni ate? So, papanoorin natin itong video na to, mga quiz, mga gayas, para maunawaan po natin kung sino talaga ang taksil. Big love shout out po sa ating lahat. Congratulations to Ma'am Ilse dahil nakuha na po niya yung 3,000 watts hour. Okay? So without further ado, let's begin. iba't ibang hamon ay nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang na ating tinatahak. Isang karangalan ang makasama ka sa ating tapat na hangarin na paglingkuran ang ating minamahal na lungsod ng Maynila. Maraming salamat, partner kong Vice Mayor Yul Serponieto. Kay Congressman Manny Lopez. Talaga ba? Ba't sabi ni Ma'am Apple ay parang napipilitan lang daw? O, di ba? Sino nakarinig ng speech ni Ma'am Apple noong nagbitiw siya sa Sinso Manileño? Naintindihan niyo ba yung sinasabi niya na parang napipilitan lang daw at sunod-sunuran? Linchon Pakseo. Chua Congressman Roland CRB Valeriano. Kilalanin natin itong dapat hindi natin iboto. Yan yung mga wag niyong iboto, ha? Congressman Joel Chua daw. Hi, Doktora Fast forward natin. At Congressman tuloy na naninindigan. Sige na, ma'am. Okay na. Fast forward ko na. Dahil sa politika o pansariling pakinabang, kundi sa inyong pagkawari na kung ano ang tama at ano ang mali. Sa inyong pagkilala na kung ano ang totoo, ang tunay na diwa ng paglilingkod sa minamahal nating lungsod ng Maynila. Maraming salamat, mga kapatid ko. Okay, sige. Mga kasama sa pamilyang Asenso Manileño, sa ngalan ng bawat isang Manileñong patuloy na umaasa sa pangako ng ating lungsod. Kasama po ni Vice Mayor Yul Serponieto, buong karangalan at kababaang loob na tinatanggap ko ang inyong muling pagsuporta sa akin bilang punong lungsod ng minamahal nating Maynila. Isa pa daw. Hala! Grabe yun. Nakita ko sa Darinsa. Ay nagsimula halos 2 dekada ng nakaraan.
Si Vice Mayor Parang nakita ko yun sa The Lord of the Rings. Parang ito yata yun. Teka lang. Saglit lang. Sana ba yun? ang ating ama na nagtaguyod ng Asenso Manileño. Maliit na partido, ngunit may napakalaking pangarap. Ang iangat ang buhay ng bawat isang Manileño. Hindi man nagtagumpay si Danny Lacuna sa kanyang pangarap maging mayor, ang halimbawa ng kanyang buhay at ugali hanggang ngayon ang siyang nagiging gabay natin sa pamilyang Asenso Manileño. Marami ang tinalikuran siya nung wala na siyang gamit sa paningin ng iba. Ha? Tinalikuran siya na walang, sa tingin ng iba na walang gamit? Kung tinalikuran pa si Danny Lacuna, bakit nandiyan ka sa pwesto mo ngayon? Ha? Bakit nasa pwesto ka ngayon kung sa tingin mo tinalikuran ni Yorme Isko Moreno si Danny Lacuna? Napaka big fake news! Ngunit hindi nagbago ang kanyang paninindigan. Hindi marangya, ngunit may dignidad. Hindi natanyag, ngunit may plan dahil sa akin. Hindi lang dahil sa tambalang haniyul, hindi dahil sa politika o pansariling pakinabang, kundi sa inyong pagkawari na kung ano ang tama at ano ang mali. Kaya nga, Mayora, kaya nga sumisigaw yung taong bayan, mga Manileño, nga, balik ka na, Isko! Balik ka na, Isko! Balik ka na, Isko! Paano yan? Taong bayan na mismong sumisigaw! Sa inyong pagkilala na kung ano ang totoo, ang tunay na diwa ng paglilingkod sa minamahal nating lungsod ng Maynila. Maraming salamat, mga kapatid ko. Mga kasama sa pamilyang Asenso Manileño, sa ngalan ng bawat isang Manileñong patuloy na umaasa sa pangako ng ating lungsod. Kasama po ni Vice Mayor Yul Servonieto, buong karangalan at kababaang loob na tinatanggap ko ang inyong muling pagsuporta sa akin bilang punong lungsod ng minamahal. Sino ba sumuporta? Ang kwento ng ating pamilya ay nagsimula halos 2 dekada ng nakaraan. Si Vice Mayor Danny Lacuna, ang ating ama na nagtaguyod ng Asenso Manileño. Maliit na partido, ngunit may napakalaking pangarap. Ang iangat ang buhay ng bawat isang Manileño. Hindi man nagtagumpay si Danny Lacuna sa kanyang pangarap maging mayor, ang halimbawa ng kanyang buhay at ugali hanggang ngayon ang siyang nagiging gabay natin
sa pamilyang Asenso Manileño. Marami ang tinalikuran siya nung wala na siyang gamit sa paningin ng iba. Ngunit hindi nagbago ang kanyang paninindigan. Hindi marangya, ngunit may dignidad. Hindi natanyag, ngunit may prinsipyo. Hindi man nakakahigit, ngunit hindi naging taksil para sa pansariling kapakanan. Taksil? Sino kayang taksil, ha? Hindi ba yung salitang taksil is yung nangangako ka, tapos tinalikuran mo naman at hindi mo nasunod? Kaya sumisigaw yung taong bayan, bumalik ka na, Yorme Isko. Paano na yan? Ito ang tunay na kahulugan ng katagang ikaw ang una kay Danny Lacuna. Higit, ngunit hindi naging taksil para sa pansariling kapakanan. Bisitang taksil, ha? Ito Nagkakarami ka na! tunay na kahulugan ng katagang ikaw ang una kay Danny Lacuna. Mukhang puro patama lang to, ah. O ambisyon, kundi ikaw, kayo, pamilya at bayan, kayo ang una kay Danny Lacuna. Tatlong taon na ang nakaraan. Tumayo ako sa inyong harapan at hinandog ang programa at pangako ng Asenso Manileño. Ang pangakong ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa. Oo nga pala, nangako yan. Dito, oh. Ito pala pangako niya, oh. Ito pala pangako niya, oh. Mayor Isko Moreno Dumagoso, maraming salamat po sa inyo. Boss, umasa ka. Ah? Hindi ko po kayo bibiguin. Ang pangakong ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa. Tayo ay kaisang lahat sa pagsisikap na nagbunga ng mga programang Asenso Manileño. Ang bawat isa sa atin may naging tungkulin upang maging ganap na katuparan ang iba't ibang inilatag na proyekto. Huwag po tayong magkakamali. Anong proyekto? Ang tagumpay ng lungsod ay hindi dahil sa iisang tao lamang, kundi sa pagpupunyagi nating lahat. Hindi natin nilimot ang ating pangako. Ganun po ba? Nagigpit man tayo ng sinturon, ipinagpatuloy pa rin natin ang mga nasimulang programa. Ang lahat ng mga pananagutan ay inako natin at hindi tinalikuran. Teka lang. Anong pananagutan? Ibig ba sabihin, nagkasala si Yorme Isko Moreno noon kasi may panagutan? Mukhang di yata tama yung salitang pananagutan, ma'am, ha? Kasalanan po ba yung gumawa ng kabutihan sa Manileño? Kasalanan po ba gumawa ng mga pabahay, ospital, paaralan sa Manila? Mukhang big mistake yan, ma'am, yung pasalitang pananagutan, ha? Dahil ang
ang tunay na pagmamahal ng pamilyang Asenso Manileño ay kailanman hindi nang iiwan. Ha? Mga Manileño, sa unang pagkakataon, sa kasaysayan ng ating minamahal na lungsod, ay binigyan nyo ng daan ang isang babae, isang doktora, upang makapaglingkod bilang alkalde ng Maynila. Bilang isang babae, alam kong naranasan din ng karamihan. Nako, huwag po nating kalimutan, ma'am, na naluklok kayo dyan dahil kay Yorme Isko Moreno. Real talk lang po tayo. O, di ba? Kung walang Isko Moreno, walang Hani Lacuna dyan sa Maynila. O, di ba? Tama po ako. Sa inyo kung papaano tayo kinakahon at kinukutsa. Ha? Dahil wala daw tayong tapang tulad ng isang lalaki. Ngunit hindi Kinukutsa at walang tapang tulad ng isang lalaki. Bakit hindi balat sibuyas si Yorme Isko Moreno? Bakit sa karami-raming mga tulunggis, talipandas na mga taong naninira, kritiko, below the belt, kung siraan si Yorme Isko Moreno, bakit wala tayong naririnig o nakikita o napapanood na kinasuhan ng libelo? Ha? Bakit kayon may umiiyak si Eli San Fernando na nakasuhan ng libelo dyan sa City of Maynila? Sino kayang nagkaso? natin ito matatanggap ang maling paniniwala na walang puwang ang pagiging mapagkalinga sa pagiging malakas. Ako ay isang pinunong naniniwala sa kapangyarihan ng kagandahang asal. Sa diwa. Kapangyarihang magandang asal. Bakit may narinig tayong nagre-reklamong kinasuhan ng libelo? Bakit nagre-reklamo yung mga estudyante delay na yung kanilang allowances? At bakit nagre-reklamo yung mga senior citizen na bawas kaltas na at hindi accurate yung pamimigay ng ayuda sa mga senior? Accurate, ha? Ng kabutihan at hindi ng dahas. Ang tunay na pakikiramay at kabutihang loob, yan ang liderato na ating ipinagpupunyagi. Yan ang liderato na ating kailangan. Yan ang liderato na ating inaalay sa bawat isang Manileño. Kabutihan tungo sa isang makabuluhang pagbabago. Mga kasama, ipakita natin ang tunay na liderato ay hindi mapang sarili. Ipadama natin na ang tunay na liderato ay nagkakapit-bisig at inaangat ang bawat isang kasama. Patunayan natin na ang tunay na liderato ay hindi bunga ng pagkakawatak-watak ng pamilya at kaibigan, kung hindi ang pagkakaisa. Patunayan natin na ang tunay na liderato ay hindi bunga ng pagkakawatak-watak ng pamilya at kaibigan, kung hindi ang pagkakaisa. Para sa hangaring iangat ang bawat buhay ng Manileño. Ipinagmamalaki ko na ang lahat ng ating nagawa para sa ating lungsod ay kasama kayo. Hindi ko aakuin anumang tagumpay na nararanasan natin ngayon. Kung ano ang mukha ng Maynila ngayon,
Ano ba namang ipagmalaki? Kasi sabi nila, ma'am, wala ka raw nagawa. Sa madaling pagkakasalita, walang resibo. My goodness, kaya pala walang maipagmalaki. Ay hindi lamang dahil sa akin, kundi dahil sa ambag ng bawat isa sa inyo, sa ating lungsod, at sa buhay ng mga mamamayan. Ang lungkot ng mga tao. Muli, hindi naman tayo perpekto. At marami pa tayong kailangang gawin para sa ating lungsod. Ngunit sa aking muling pagharap sa inyo ngayon, Ma'am, tama na. Si Yormin lang po ang magpapatuloy sa kanyang ginawa noon kasi klarong-klaro naman na hindi mo talaga naipagpatuloy. Kaya, bahala na. About sa utang, Yormis ko na po magbayad. Siya na po magpatuloy, ma'am. Okay na po ang mga batang Manileño kay Yorme Isko Moreno. Diba? Sabi mo, wala nang pira yung City of Manila. O bakit yung 25 billion ay nailusot budget sa 2025? Tapos sabihin nyo, malaking utang yung Manila. Ano ba yan? dama ko na tama at totoo ang landas na tinatahak ng pamilyang Asenso Manileño. Ba't hindi talaga tumawa yung isa, ma'am? Dama ko ito sa ngiti ng isang ina na nakahinga ng mas maluwag lang tayo ay nakapagbigay ng tulong sa anak niyang may cancer. Ah, sa ngayon? Dama ko ito lumalabas na ba siya ngayon? Sa yakap ni Lola sa pakikiramay natin sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Dama ko ito sa pasasalamat ng ating mga mag-aaral. Huwag kayong tumawa! Sa isang dekalidad na edukasyon. Dama ko ito sa maraming Manileño na nabigyan natin ng pagkakataon makapaghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. At mga kasama, nadarama ko ito mula sa bawat isa sa inyo. Kung ano ang tama. Kung ano ang totoo. Ba't malungkot si ate? Hindi ko ipinapangako na magiging madali ang ating laban. Oo, madami at mahaba pa ang landas, ngunit sama-sama natin itong tatawirin. Oo, mahirap ang ating daan, ngunit ito ay hahantong sa isang mas mapagmahal na Maynila. Hinahamon ko po kayong lahat. Vote straight! Your Miss Choice! Hinahamon po kayong lahat. Handa na ba kayong tumayo kasama ang tambalan? Yes! Vote straight! Your Miss Choice! Yeah! Vote straight! Your Miss Choice! Yun na yun mga koys. Finish na sila. O diba, narinig nyo? Puro lang banat kay Yorme Isko Moreno. Eh, tumawa nga si Yorme Isko Moreno. Yes po! Vote straight po kami, Yorme's Choice. Ayan. Vote straight! Action! Oh! Ano yung mga komento at reaction nyo kung sa video ito mga koys mga guys? Paki-comment down below. Ayan, big love shout out po sa ating lahat. Ma'am Elsie, Ma'am Tis Pilahis, Ma'am Aurea Consino, Ma'am Juicy Ima, sa lahat po. Victorino, ayan, Vicente, ayan. Big love shout out po sa ating lahat. Kay Ma'am Vicky V, ayan. Ayan po, big love shout out po sa ating lahat. At umabot mo kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila! God first, God bless all peace. Bye-bye!